Magandang araw po sa inyong lahat mga kapasta. Ako po si Simon na taga Malabon. Mahigit 40 na po ang edad ko. Isa po akong balo at may 3 anak na pinag-aaral. Sa kasalukuyan ay pawang mga nasa high school na. Nagkatrabaho ako bilang supervisor sa isang pabrika dito din sa Malabon. Tuwing gabi bago matulog ay libangan ko ng makinig ng mga horror story dito sa channel ninyo. Hanggang sa naisipan ko na nga ding magpadala ng sarili kong karanasan. Nangyari po ito sa loob ng isang simbahan noong minsang pumasok ako doon para magdasal. Pagkagaling ko kasi sa trabaho ay nakagawian ko ng dumaan doon. Nadaraanan kasi iyon bago yung sakayan pauwi sa amin kaya nasanay na ako sa ganitong gawain. Ang ginagawa ko ay bumibili muna ako ng mailulutong pang-ulam para sa gabing iyon. Doon sa talipapa na katabi lang din ng simbahan. Tapos ay saka ako papasok sa loob ng simbahan para saglit na magdasal. Sa araw-araw ay ganoon ang routine ko. Kaya naman kilala na rin ako ng mga nagtitinda doon ng sampagita na halos araw-araw ko ding binibilhan. Hindi naman ako ganoon karelihiyoso. Pero noong binata kasi ako ay aktibo talaga ako sa mga gawaing pangsimbahan. Pero noong nagkapamilya nga ako ay naging limitado na lamang iyon sa pagsisimba at pagsilip sa tahanan ng Diyos. Kagaya nga noong araw na iyon ng Biyernes. Ordinaryong araw lang kaya walang misa. Pasado 6:00 na yun ng gabi at medyo umaambon-ambon pa. Nag-alangan nga ako kung tutuloy dahil baka biglang lumakas ang ulan maabutan pa ako. Pero nandoon na rin lang ako at kako may dala naman akong payong kaya pumasok na rin ako. Mangilan-ngilan lang ang tao at halos nasa bungad lang sila ng pinto at nakatayo. Ako naman ay dumiretso na sa paborito kong spot doon sa gilid ng simbahan. Doon ako talaga nauupo dahil hanggat maaari gusto ko ay walang gaanong tao para mas makapag-concentrate ako sa pagdarasal. Itinabi ko sa gilid yung mga pinamili ko. Pero bago pa ako makaluhod ay bigla nang bumuhos yung malakas na ulan. Ayos na rin ka ako kaysa naman sa inabutan ako ng ulan habang nag-aabang na masasakyan. Lumuhod na nga ako at nagsimulang magdasal. May ilang minuto na rin ako nakaluhod noon. Medyo mahaba talaga ako magdasal kasi madami akong ipinapakiusap sa Diyos. Mayroon kasing iniindang sakit ang panganay kong anak. Kaya minsan ay nadadala ako at hindi maiwasang mapaluha habang nagdarasal. Nakayuko at nakapikit na nga ako ng mga oras na iyon nang maramdaman ko yung biglang paglunto at paglangit-ngit ng luhuran. Medyo nauga pa nga ako dahil dispalinghado na yung luhuran. May dumating at nakiluhod sa tabi ko. Kaya pasimple kong pinunasan ang luha ko at bahagyang dumilat habang nakayuko pa din. Nakita kong may tubig na bumasa sa sahig at umagos papunta sa direksyon kung nasaan ako. Inisip kong galing siguro sa payong nung dumating. Nailang natuloy ako na umiiyak pa din noong mga oras na iyon dahil sa may katabi na ako doon. Napaisip nga ako kung bakit sa laki ng simbahan at sa dami ng upuan doon sa akin pa na nasa sulok na isip tumabi ng taong yun. Tinapos ko na lang tuloy ang pagdarasal ko at naupo na muna. Pero laking gulat ko nang wala naman akong makitang tao na nakaluhod sa tabi ko. Nagpalingalinga ako sa paligid pero wala akong makitang tao na malapit sa akin maliban sa mga nakasilong sa bukana ng simbahan. Pagtingin ko uli sa luhuran ay nagtaka ako dahil nakalubog pa din yun na tila may nakaluhod o nakadagan. Basa din ang bahaging yun ng luhuran maging ang sahig na semento. Saglit pa akong nakiramdam at noong nakita kong nagpalipat-lipat yung lubog sa foam at lumangit-ngit ng kusa ang luhuran ay doon na ako napaantanda ng krus. Sabay tayo at mabilis na umalis. Sigurado akong may nakiluhod sa tabi ko. Kung multo o ano man yun ay hindi ko na alam. Basta ang alam ko ay nagmamadali na ako lumabas ng simbahan noon dahil sa labis na takot at kaba. Tristan na lang po ang itawag niyo sa akin. Nasa college po ako nang mangyari yung karanasan ko na ikukwento ko sa inyo ngayon.
Katoliko ako, pero hindi po ako pala simbang tao. Nagbago lang ang lahat nang makilala ko si Abby. Nagtitinda po siya ng sampagita doon sa simbahan, sa katabing lungsod namin. May kinatagpo si Mama sa simbahan na iyon, tapos nagpasundo siya sa akin. Habang hinihintay ko siya sa sasakyan, bigla akong nakaamoy ng mabango. Akala ko galing sa isang pabango ang amoy na yon, pero nagulat ako nang malaman kong galing pala yun sa bulaklak ng sampagita na hindi ko na malayang inaalok na pala sa akin ng isang vendor. Pamilyar naman ako sa amoy ng sampagita, pero nagtataka ako kung bakit sobrang bango niya talaga nun. Pero ang mas kinagulat ko ay nung makita ko kung sino yung nagtitinda. Hindi ako nag-exaggerate, pero napakaganda talaga noong dalagang vendor. Hindi naman sa panlalait sa mga nagtitinda ng sampagita, pero malayong malayo siya sa mga itsura nila. Napababa ako ng sasakyan at hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob ko noon. Nakipagkilala agad ako at nalaman kong ang Abby ang pangalan niya. Nakalapit na noon si Mama at pinigilan niya akong bumili dahil hindi daw iyon ang suki niya. Pero wala na siyang nagawa noong pinakyaw ko lahat ng paninda ni Abby. Takang-taka si Mama dahil noon lang daw ako nagka-interes sa bulaklak na yon. Mula noon, nagkaroon na ako ng dahilan para laging magsimba. Sanay naman ako makakita ng mga gandang babae dahil marami noon sa university na pinapasukan ko. Pero iba talaga ang hatak sa akin ni Abby. Lagi akong nasasabik na makita siya at hindi ko rin alam kung bakit hinahanap-hanap ko yung amoy ng sampagita niya. Sobrang bango na hindi ko naaamoy sa binibili ni Mama. Niligawan ko si Abby at agad naman niya akong sinagot. Wala akong pakialam noon kung magkaiba yung estado namin. Basta ang alam ko ay masaya ako kapag kasama ko siya. Pagkatapos ng klase, dumidiretso na ako sa simbahan at doon ko inuubos ang oras ko para makasama siya. Napansin ko na noong una yung kakaibang tingin sa amin ng mga tao sa loob. Lalo na ng mga kasamahan niyang tindera. Nakikita ko sa mukha nila yung matinding pagtataka at kung minsan ay yung tingin nila kay Abby na parang nanlalait, pero sabi naman ni Abby, huwag na lang namin pansinin yun. Masanay na raw ako. Isang araw, sinita ako ni Mama. Nakarating daw sa kanya yung balitang naloloko ako sa isang tindera ng sampagita. Nasisiraan na daw ba ako ng ulo at pumatol ako sa kagaya niya. Ano daw ang nakita ko kay Abby para ipagpalit at lokohin ko si Tanya, nakasalukuyan kong girlfriend doon. Nakalimutan ko palang may girlfriend na ako. Pero alam ko lang kasi talaga noon ay gustong gusto ko si Abby at ang amoy ng sampagita niya. Isang araw, nagpahatid si Mama sa City Hall. Nakasalubong namin yung ipinakilala ni Abby na kapatid daw niya. May kasama itong babae pero wala silang dalang sampagita. Halatang nabigla sila nang makita ako at tipong iiwas na sana. Pero nalapitan ko kagad sila. Tinanong ko yung kapatid kung nasaan si Abby. Nagtaka si Mama kung bakit ko hinahanap. Nandoon naman daw sa harap ko si Abby. Binulungan ko siya at sinabi kong hindi yun si Abby dahil maganda siya at malayo yun sa itsura ng kaharap namin. Napatingin si Mama sa akin at tinanong kung seryoso ba ako sa sinasabi ko na hindi ko nakilalang si Abby yung babaeng nasa harapan ko. Sinita ni Mama yung kapatid ni Abby at tinanong kung si Abby ba yung kasama niya. Takot na tumango lang yun, tapos ay bigla silang tumakbo papalayo. Dahil doon ay naghinala si Mama, kaya agad niya akong dinala sa kakilala niyang albularyo. Sabi ng albularyo ay posibleng ginagayuma ako ni Abby gamit ang amoy ng sampagita. Hindi ko alam kung anong ginawa ng albularyo. Pero nang bumalik kami sa simbahan na yun, ay normal na ang pangamoy ko sa sampagitang hawak ni Abby na nabigla at natakot noong makita kami ni Mama. Nagtatakbo siya palayo. Pinatotohanan naman ng mga tindera doon na iyong babaeng tumakbo at yung babaeng kinababaliwan ko ay iisa. Kagaya daw ng mga naunang biktima ay posibleng ginayuma rin ako ni Abby gamit ang amoy ng sampagita para maging maganda ang tingin ko sa kanya. Magandang araw po sa lahat. Luis po ang pangalan ko at taga Samar po ako.
May kwento po akong ibabahagi sa inyo. Nangyari po ito taong 2020. Hindi po ako mapaniwalain sa mga kababalaghan. Pero doon po sa na-experience ko isang beses ay parang nagbago yung paniniwala ko. Nangyari po yung sinasabi kong yon sa isang simbahan sa Manila. Nagbe-bed space po ako noon dahil nagre-review ako para sa board exam. Yung mga kasama ko, tuwing Thursday ay may pinupuntahan silang isang simbahan. Puntahan daw iyon ng mga kagaya naming mag-take ng board exam. Doon sila nagdarasal at humihingi ng gabay para makapasa. Kahit tiwaling born again ako, ay hindi pa din ako naniniwala sa simbahan ng Katoliko. Buo sa isip ko na sinasamba nila ang mga ribulto at hindi ko kayang gawin yon. Kaya kung minsan ay tinatawanan ko pa yung mga roommates ko kapag inaaya nila akong pumunta doon. Dumating na nga ang araw ng board exam. Sa aming lahat, ako lang ang hindi nakapasa. Hindi ako pwedeng maging kahihiyan sa tatay ko. Kailangan ko makapasa, kaya nag-take uli ako ng boards. Habang mapalapit ang exam, ay sobra yung kaba at pressure na nararamdaman ko. Kagaya noong unang batch na kasabay ko sa room, ay nagpupunta din sa simbahan na iyon ang mga bagong roommates ko. Hanggang isang araw, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro out of curiosity. Kaya naisipan kong pumunta rin doon sa simbahan na laging dinadasalan ng mga kasama ko. Sinadya kong pumunta sa araw na walang gaanong mga tao at deboto. Pagpasok ko pa lang ay medyo naasiwa na ako. Kasi bumungad sa akin ang iba't ibang uri ng mga ribulto. Dinaanan ko lang yon at diretsyong pumasok sa loob ng simbahan. Doon ako umupo sa unahan, sa may gawing kanan. Hindi ko ginaya yung ginagawa ng iba na nag-aantanda pa muna at saka lumuluhod sa kneeler. Basta ako nakaupo lang. Tapos sinimulan ko nang magdasal. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang makapag-focus. Maya-maya ay napako ang mata ko sa isang ribultong malapit sa akin. Hindi ako pamilyar o hindi ko kilala kung sino ang santong yon. Kasi hindi naman talaga ako pamilyar sa itsura at pangalan ng mga santo. Blanko lang ang tingin ko doon habang pilit na itinutuloy ang aking pagdarasal. Hanggang sa bigla na lang akong napamulat nang matitigan ko yung santo. Paano ba naman kasi ay nagmistula itong demonyo sa paningin ko. Iyong nasa ulo niya na parang ningas ng apoy ay naging dalawang itim na sungay. Tapos naging maitim ang kulay ng katawan nito at nagkaroon ng mahabang buntot. Yung hawak niyang mahabang kahoy ay naging tila isang malaking tinidor. Nanlilisik din ang mga pulang mata nito na para bang may buhay kung makatitig sa akin. Bigla akong napatayo sabay atras. Hindi naman siya gumagalaw, pero dahil hindi naman ganoon ang itsura noon nang makita ko, tapos ay biglang nag-anyong demonyo, ay iyon ang nagbigay ng matinding takot sa akin. Paano nagbago ng ganoon ang anyo niya? Noon din ay may lumapit na isang babae sa ribulto at nagkantanda ito. Dahil doon ay hindi ko napigilan ang sarili ko na sumigaw at sabihan yung babae na huwag siyang lumapit doon dahil demonyo yun. Napatingin sa akin ang ilang taong nandoon sa loob ng simbahan. Yung tingin ng iba ay nagagalit, yung iba naman ay parang siraulo ang tingin sa akin. Kinikilabutan at naiiling na tumalikod na ako para umalis nang mabangga ko ang isang lalaki. Pareho kaming nawalan ng balanse at napaupo sa upuang kahoy. Humingi ako ng pasensya at tawad sa kanya. Pero iba ang isinagot niya sa akin. Na kaya daw siguro ganoon ang naging tingin ko sa ribulto ay dahil iyon talaga ang iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit parang nababasa niya ang nasa isip ko. Marami pa siyang sinabi pero wala doon ang atensyon ko. Kung hindi sa ribulto ng demonyo na bumalik na sa unang anyo nito. Ituturo ko sana yun sa lalaking kausap ko. Pero bigla siyang nawala. Pagtingin ko ulit sa may santo ay nangilabot ako. Dahil kamukhang kamukha niya yung lalaking kausap ko kanina lang. Hindi ko alam kung anong klaseng kababalaghan ang nangyaring iyon sa akin. Pero simula noon ay nakita ko na lamang ang sarili ko na laging nandoon sa may simbahang iyon. Ang totoo, pangatlong take ko na iyon ng board exam
at nawawala na ako ng pag-asang makapasa pa. Pero sa pagkakataong yon ay naipasa ko na ito. Naniniwala ako na malaki ang naitulong sa akin ng pagdarasal ko sa santong iyon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zandro. Taga Old Balara po ako. Matagal-tagal na rin akong nakikinig dito sa horror channel nyo, kaya masasabi kong isa ako sa mga avid listener ninyo. Pero first time ko lang pong susubok na magpadala ng kwento. Personal pong nangyari sa akin yung karanasan ko na yon, na nangyari sa loob ng isang maliit na simbahan sa probinsya ng Batangas. Edad 24 po ako noon nang sapilitan akong patirahin ng tatay kong pulis sa mga lola ko. Para daw maiwas ako sa barkada. Lagi kasi kaming nasasangkot sa mga gulo noon doon sa amin. Noon lang ako kinastigo ng tatay ko at wala na akong nagawa kasi alam ko kung paano siya magalit. Hindi raw ako pwedeng makabalik sa amin hanggat wala sa katinoan ng isip ko at walang direksyon ng buhay ko. Noong una, sobrang boring sa probinsya. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko si Thea. Halos kaidaran ko din siya. Maganda at mahinhin siya, kaso relihiyosa. Hindi sa ayaw ko sa mga babaeng relihiyosa, kaya lang kasi baka iyain niya ako sa mga samahan nila. Kaso hindi nga ako nagkamali. Pinipilit niya akong isama sa mga Bible study nila. Ayoko sanang pumayag pero wala eh. Gusto ko talaga siya. At iyon lang yung nakikita kong paraan at pagkakataon para makasama siya. Kaya sa bandang huli, ay napapayag din niya ako. Gusto ko lang naman talagang makasama si Thea, kaya nandoon ako sa simbahan na yun. Wala talaga akong gana sa mga gawain nila, ni hindi nga ako nakikinig sa mga binabasang Bible verse at syempre, lalong hindi ako nagpa-participate sa mga activities katulad ng mga sharings. Nairaos ko naman yung unang 2 beses na pagsama ko sa kanya sa Bible study na yun. Pero noong pangatlong beses na, may nangyaring kakaiba at kakatwa sa akin. Normal naman ang pakiramdam ko noong bago ko sunduin si Thea sa bahay nila. Kahit noong doon na kami sa simbahan ay normal pa din naman ang lahat. Pero maya-maya ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko. Para akong nilalamig na naiinitan. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Pagkatapos ay unti-unti kong nararamdaman na umiikot ang paningin ko. Kinabahan ako pero pilit kong kinalma ang sarili ko at pumikit. Nahalata yun ni Thea at tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Noong tumingin ako sa kanya para sabihing okay lang ako, ay nabigla ako sa itsura niya. Mistula siyang naging demonyo. Tapos nakangisi sa akin kaya napasigaw talaga ako. Gulat na gulat si Thea noon. Nang tangkain niyang lumapit sa akin ay bigla akong umatras. Nagdulot yun ng komosyon kaya napatingin na sa amin yung mga tao doon at nagsimulang maglapitan. Pero maging yung mga taong yun ay mistulang mga nakangising demonyo ang anyo sa akin. Takot na sumigaw ako at tinakang tumakbo pero pinigilan nila ako. Hinawakan nila ako sa braso at pilit na pinipigilan umalis. Nagpupumiglas ako habang sigaw ng sigaw pero malakas sila. Hindi ako makagalaw. Nakapalibot silang lahat sa akin habang malakas na nagtatawanan. Hinanap ng mata ko si Thea at nakita ko siya sa gilid. Tumatawa ng nakakatakot at nakakabingi. Tinakpan ko ang mga tenga ko at pumikit. Hilong-hilo na ako at pakiramdam ko anumang oras ay mawawala na ako ng malay. Pero maya-maya ay narinig ko na lang ang sarili ko na sumasabay na din sa pagtawa nila. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin noon. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Tumatawa ako, sumisigaw, nagwawala. Tapos biglang may inusal ng sabay-sabay yung mga taong demonyo habang nakahawak sila sa aking ulo. Lalo akong nagwala noon. Galit na galit ako hanggang sa unti-unting bumalik yung anyo nila sa dati at tumigil din ako sa pagtawa at pagwawala. Bago ako tuluyang nawalan ng malay ay nakita ko pa si Thea na umiiyak
habang nakatingin sa akin. Noong magkamalay ako, ay nandoon pa rin ako sa loob ng simbahan. Nakapalibot pa rin sa akin yung mga tao. Ayon kay Thea, ay sinaniban daw ako at tulong-tulong silang mag-pray over para agarang mapalayas ang masamang espiritong sumanib sa akin. Nangapal ang bato ko sa sobrang kilabot dahil sa mga sinabi ni Thea. Mula noon ay nagpakatino na talaga ako at sineryoso ko na ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ngayon ay kasal na po kami ni Thea at mas naging aktibo pa kami sa mga gawain ng simbahan. Magandang araw po sa admin at narrator ng YouTube channel na ito. Gayon din sa mga kapwa ko taga-subaybay. Ako nga po pala si Abe. Mayroon ng asawa at anak. Sa kasalukuyan po ay nagkatrabaho ako dito sa Taiwan. Ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong 13 taong gulang pa lamang ako. Nandoon pa kami nakatira noon sa Fami Laguna, sa bayan ng mga magulang ni Mama. Meron doong isang simbahan na hindi kalayuan sa bahay namin. Tuwing Sabado ng hapon ay pumupunta kami doon ng mga kapatid at pinsan ko para umattend noong tinatawag na katikisim. Ang nagtuturo doon ay ang dalagang pinsan namin na si Ate Sable na sobrang aktibo sa mga gawaing pangsimbahan. Hindi kami pwedeng lumiban kasi sinusundo niya talaga kami ng mga pinsan ko. Maliit pa lang kasi kami ay hinubog na kami ng mga magulang namin na maging aktibo sa mga gawaing pangsimbahan at maging makadiyos. Masaya namang mag-aral ng katikismo dahil bukod sa madaming kaming natututunan tungkol sa Diyos, ay madami rin kaming nagiging kaibigan. May palaro at pamerienda pa sa huli si Ate Sable, kaya naman lalo kaming nawiwiling umattend at mag-participate. Makalipas ang ilang buwan, ay mas lalo akong naging masipag. Pero hindi na lang yung palaro at pamerienda nila ang kinasasabikan ko. Isang beses kasi ay may nakita ako doon sa balkonahe ng mga choir. Isang batang babaeng nakabistida ng puti at nakaribo ng dilaw sa buhok. Kahit medyo malayo ay napansin kong maganda siya at tipong mayaman. Narinig ko lang na palaging may sumisitsit at nang lumingon nga ako sa itaas ay nakita ko siyang nakasilip sa balkonahe at kumakaway sa akin. Inisip ko talaga na ako yung kinakawayan niya noon dahil wala namang ibang nakaharap sa kanya kundi ako lang. Mula noon ay lagi ko na siyang nakikita doon sa may balkonahe. Isang beses ay sinabi ko kay Ate Sabel na may bata palagi sa balkonahe. Bakit hindi namin isali sa katikismo? Nakita ko na parang nagulat at namutla si ate noong sinabi ko yun sa kanya. Tinanong niya ako kung sigurado daw ba akong nakita ko yung bata doon. Ang sabi ko naman ay oo. Nakita ko ang kaba at takot na rumihistro sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit siya napaantanda ng krus noon. Tapos sabi niya na huwag na uli akong titingin doon at kahit na anong mangyari ay huwag na huwag akong aakyat doon sa balkonahe. Sira-sira na raw kasi iyon at posibleng malusot ako sa sahig o hindi naman kaya ay mahulog sa hagdan ang sinumang mga has umakyat doon. Noong una ay nagtaka ako kung bakit parang natakot siya. Tapos napaisip na naman ako dahil kung sira nga talaga yun, bakit laging nandun yung bata? At bakit kaya laging iyon ang suot niya? Dahil bata ko, mas lalo ako naging curious na malaman ang sagot sa mga tanong ko. Hanggang isang araw, kahit wala kaming katikismo, ay sinadya kong pumunta sa simbahan. May ilang tao doong nagdadasal at nakita ko doon yung katiwala, kaya umupo muna ako. Maya-maya ay nakarinig na ako ng paswit. Noong tumingala ako, ay nakita ko na nga doon yung batang babae. Kinakawayan niya ako na tila pinapaakit ako doon sa balkonahe. Nagpalingalinga ako at nang matiyak kong wala na sa paligid yung katiwala, ay mabilis akong pumunta sa may hagdan. Nakaakyat naman ako at nakita ko yung bata na nakatayo sa gitna. Mas maganda pala siya sa malapitan. Nakangiti siya noong una, pero habang papalapit siya ng papalapit sa akin, ay nagiging mabalasik ang anyo niya
at naging isang tila maputlang bangkay. Nabigla ako at natakot kaya umatras ako. Biglang lumagitik ang sahig at nagulat ako dahil biglang sira-sira na yon. Maging yung hagdan nung lingunin ko ay halos giba na rin. Hindi naman yun ganoon nung umakyat ako. Pagtingin ko uli sa bata ay nasa harap ko na siya. Napasigaw na lang ako ng malakas nang bigla niya akong itulak. Sa ospital na ako nagising. Puro bali ang buto ko at mula nga noon ay hindi na naging normal ang lakad ko. Ang sabi ni ate na bago siya napunta sa simbahan na yon ay narinig din niya ang kwento tungkol sa isang batang babaeng umakyat doon at hindi na nakababa pa. Dahil daw nilapastangan at pinatay noong dating katiwala. Nakatakas daw yung kriminal at naiwan ang kaluluwa noong bata sa simbahan. At dahil hindi pa nito nakakamit ang hustisya, ay naghahanap na lang ito ng matadamay. Isang pagbati po sa lahat ng bumubuo ng horror channel na ito. Ganoon din sa mga tagapakinig mo. Abram po ang pangalan ko. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay iyong isang kababalaghang na experience naming magkakaibigan sa probinsya ng kaklase naming si Rubien sa Ilocos. Summer na noon at nagkayayaan kaming ituloy na yung matagal naming plano na sumama sa probinsya nila. Sa amin kasi magkakaibigan ay tanging si Rubien lamang ang may probinsya. Dahil kaming lahat ay puro dito lang sa Manila nakabase kaya hindi mapagkakailang lahat kami ay sabik na makaranas ng buhay probinsya. Bale, 5 kaming sumama kay Rubien noon pero nung time na yon ay walang kahit anong okasyon kaya nasulit namin talaga sa paggala yung bakasyon namin. Marami kaming nagawang iba't ibang activities doon gaya ng pagligo sa ilog at pagpipiknik sa bukid. Isang araw, bago kami bumalik ng Manila, ay inaya kami ni Rubien na manguha ng mga prutas na pwede namin maiuwi sa Manila. Sa tiyuhin niya daw ang lupain na yon, kaya libre kaming makakapitas ng mga prutas doon. Pero bago ka makarating sa nasabing farm, ay dadaan ka muna sa isang masukal na gubat dahil sa mga sinabi ni Rubien ay mas naging excited kami lahat doon. Mahaba-haba rin ang nilakad naming kalsada bago kami nakarating sa bukana ng gubat. Mula doon ay mahaba pa ang nilakad namin pero game na game naman kami. Hanggang sa nakaramdam na ako ng pagod at sa tansya ko ay matagal na kami naglalakad. Kaya lumapit ako kay Rubien at tinanong ito kung tama ba ang dinadaanan namin. Baka kako kasi naliligaw na kami kasi napapansin ko na parang aligaga siya. Noon din ay umamin sa amin si Rubien, nakakamot-kamot sa ulo. Ang totoo daw ay parang naliligaw nga kami. Kasi may nakita daw siyang simbahan o kapilya sa hindi kalayuan. Wala naman daw dinadaan ng ganun papunta sa tiyuhin niya. Sinundan namin ng tingin yung direksyon na tinuturo niya. At nakita nga namin ng isang simbahan. Lumapit kami doon. At nagbabaka sakaling baka may tao kaming pwedeng mapagtanungan. Pero pagkarating namin, ay nalaman naming abandonado na pala yung maliit na kapilyang yun. Madumi ang paligid. May mga bitak-bitak at putik ang pader. Ang mga bintana ay basag-basag at nababalutan na ng sapot. Noong sumilip kami sa loob, ay nakita namin ang magulong pagkakaayos ng mga upuan. Makapal ang natuyong putik sa sahig na semento. Maging ang altar at ilang santo ay sira-sira na din. Parang dinaanan ng isang bagyo o disaster ang kapilya na yon. At sa forma nito, ay mahahalata mong wala na talagang tao kaya humakbang na kami palayo doon. Pero bigla kaming tinawag ni Gary na nahuhuli dahil pinipicturean niya yung simbahan mula sa basag na bintana. Sabi niya sa amin ay may tao daw sa altar kaya napabalik kami. Pagsilip namin ay nakita namin ang isang pare base sa suot nitong abito. Nagtaka rin kami kung bakit may pare doon. Alangan namang makapagmisa pa siya sa itsura ng kapilya na yun. Nagmagandang umaga kami at nung humarap siya sa amin ay nakangiti naman ito at kumaway. Si Rubien ang nagtanong ng direksyon papunta sa lupa ng tiyuhin niya. Sinabi ng pari
na mali nga daw ang dinaanan namin kaya tinuro niya ang tamang daan. Nagtaka si Rubien kasi kabisado raw niya ang daan dahil bata pa lang siya ay parot parito na siya doon. Paano raw kami napasuot sa kapilya na masyadong lihis ang daan? Nagtatalo-talo pa kami noon tapos pagharap uli namin sa pari para magpaalam at magpasalamat ay bigla na itong nawala. Sumilip kami sa loob. Pader ang likod ng altar at wala namang ibang pinto maliban sa harap na nakapadlock. Kaya nagtataka kami kung papaano at bigla siyang nawala. Saan siya dumaan? Nagkatinginan kami at nagtayuan ng mga balahibo. Sabay nagunahan sa pagtakbo palayo sa lugar na yon. Noong makarating kami sa bahay ng tiyuhin ni Rubien, ay sinabi namin ang buong pangyayari. Pero sabi niya ay imposible yon dahil matagal na panahon na raw wala ang kapilyang yon. Na-wash out daw nang magkaroon ng malawakang pagbaha dahil sa bagyo. At ayon sa iba ay nalunod daw ang pari dahil hindi niya iniwanan ng kapilya. Kinilabutan talaga kami. Yung ang gusto lang sana namin ay makaranas ng buhay probinsya. Pero hindi namin akalain na makakaranas din pala kami ng isang kababalaghan. Ako po si Abe ng taga Marikina. Nangyari po sa isang lumang simbahan sa Infanta Quezon ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sa mga kapwa ko tagapakinig. Nasa 10 taong gulang pa lamang ako nang maranasan ko ang kakatuwang pangyayari na ito. Nakatira kami ng pamilya ko sa bahay ng mga lola ko. Pareho ng katrabaho ng stay-in sa isang pabrika sa Pasig sina nanay at tatay. Kaya naiwan kaming dalawang magkapatid sa pangangalaga ng lola ko. Si lola ay nagtitinda ng mga kandila sa patio ng simbahan na nasa katabing barangay namin. At tuwing hapon, dahil wala ng klase, ay sinasamahan namin siya sa pagtitinda niya doon. Dalawa kami ng kuya ko na sumasama kay lola. Bilin kasi iyon nila nanay at tatay na tulungan daw namin si lola dahil may edad na ito. Pero isang araw ay biglang ayaw na ni kuya na sumamang magtinda. Hindi lang ayaw niyang tulungan si lola, kundi ayaw niya talagang pumasok sa simbahan. Hindi namin alam ni lola ang dahilan dahil ayaw naman niyang sabihin sa amin. Pero sa pagkakatanda ko noon, ay nagsimula lang magbago si kuya mula nung isang beses na pumasok kami doon para magdasal pagkatapos namin yung magtinda noong gabi. Naaalala ko pa na patapos naming ligpitin ng paninda ay sinabihan kami ni lola na papasok muna kami ng simbahan para makapagdasal bago umuwi. Hindi iyon nagustuhan ni kuya kaya nakasimangot at nagdadabog siya pagpasok namin sa loob ng simbahan. Gusto na niya kasing umuwi noong mga oras na yon. Pumesto kami sa isang sulok at noong lumuhod na kami ni lola ay hindi lumuhod at sumunod si kuya. Sa halip ay naupo lang siya at nagmamaktol pa rin na sinisipa-sipa ang luhuran. Hindi na lang siya pinansin ni lola. Maya-maya ay tumigil din naman siya at napansin kong tumahimik ito. Pagtingin ko sa kanya ay nakita kong parang takot na nalalaki ang mga mata ni kuya. Meron siyang tinititigan sa isang sulok ng simbahan. Noong sundan ko yun ng tingin, ay nakita ko yung parang isang anino na nakatayo sa gilid ng haligi. Korteng tao yung anino, pero wala naman akong makitang tao doon. Kahit nga santo na pwedeng panggalingan ng anino ay wala. Wala rin namang umuupo sa bahaging yun kapag walang misa, kasi nga ay may kadiliman nito at sobrang malamok. Kinalabit ko si Kuya Amir at tinanong ko siya kung napapaano siya. Pero bigla siyang nagulat at sumisigaw na nagtatakbo palabas ng simbahan. Tinanong ni lola kung ano nangyari kay kuya. Noong sinabi ko ang dahilan at itinuro ang anino na kinakatakutan niya, ay biglang nawala yung anino sa may haligi. Ako naman ang nakaramdam ng takot noong mga sandaling yun. Mula noong gabing yun ay napansin namin na laging balisa si Kuya Amir. Minsan tulala siya, tapos biglang magugulat kapag tinawag namin. Minsan naman ay parang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Isang beses
naabutan ko siyang nakaupo sa isang sulok ng bahay. Nakatakip ang dalawang kamay sa tenga at takot na takot dahil may mga bumubulong daw sa kanya. Noong kausapin namin siya ni Lola kung ano bang nangyayari sa kanya, ay galit na sinigawan at tinabig niya si Lola. Kaya noong umuwi si nanay noong weekend na yon, ay ipinaalam agad ni Lola ang nangyayari kay kuya. Malakas daw kasi ang kutob niya na may kung anong gumagambala noon kay kuya. Ikinuwento ko rin sa mga magulang namin yung nakita ko na kinakatakutan ni kuya. Sabi ni tatay na baka may kinalaman daw yun sa nangyayari kay Kuya Amir. Pero imbis na sa albularyo, ay sa kura paroko ng simbahan na yun nila dinala si kuya dahil dasal daw ang makakatulong sa kanya. Naaalala kong nagpupumigla si kuya at galit nang ipasok nila tatay sa simbahan. Sabi ni father ay nagawa daw gampalain ng kaluluwang itim si kuya dahil labag sa loob niya ang pagpasok sa simbahan noon. Dinasalan siya ni father at bumalik naman siya sa dati. Mula noon ay siya pa mismo ang nag-aaya sa amin na pumasok muna sa simbahan para magdasal bago at pagkatapos namin magtinda ni Lola. Magandang araw po sa inyo. Ako si Gio. Dati, silent listener lang ako. Pero hindi ko matiis na hindi i-share yung nakakapanindig balahibong karanasan namin ng girlfriend kong si Sab. Nangyari po iyon noong nakaraang bakasyon lang sa probinsya nila sa Davao. LDR kami ng ilang taon dahil parehas kaming nasa magkaibang bansa. Noong nag-decide kami mapakasal, ay magkasunod kaming umuwi ng Pilipinas. Habang inaasikaso namin ng kasal, ay sa kanila na ako nagstay. May ilang linggo na kami doon nang mangyari yung hindi namin inaasahan. Nagpunta kami noon sa kukunin naming ninong sa kasal para personal siyang imbitahan. Ginabi kami ng uwi dahil sinamantala na rin naming mamasyal at mamili ng ilang kailangan namin. Gamit namin yung single na motor na pag-aari ng kapatid niya. First time kong makapag-drive sa isang probinsya at talagang nag-enjoy ako sa malalawak na kalsada. Lalo na sa lugar nila na maganda ang mga view. Ma-appreciate mo talaga yung ganda ng kalikasan, lalo at hindi siya polluted kaya ramdam mo yung sariwang hangin. Kagaya nung gabing yon, tahimik naming binabagtas yung mahaba at malawak na highway. Nang bigla na lang kaming bulagain ng isang taong tumawid. Nagawa ko namang kabigin ang manibela. Pero sumemplang kami at humagi si Sab. Pagbagsak ko ay pinakiramdaman ko ang sarili ko. Noong matiyak ko na ayos lang ako, ay tumayo agad ako para alalayan si Sab na nakita ko ngang gumulong. Pero wala siya sa kalsada, kaya kinabahan ako at tinawag ko siya. Wala pa namang dumadaang sasakyan noon kasi medyo liblib sa parting yon at malalayo ang distansya ng mga bahay. Hanggang sa may nakita akong taong nakahandusay sa lupa. Malapit sa isang bukas na gate. May kadiliman sa bahaging yon at hindi ko makita ang kabuuan kung siya ba yun. Pero noong tawagin niya ako ay agad akong napatakbo papalapit sa kanya. Paano ka ako siya napunta doon? Hindi naman napakalakas ng semplang namin. Hindi rin daw niya alam pero pakiramdam niya ay may kung anong persang humila sa kanya papunta doon. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Tapos ay dahan-dahan ko siyang inilalayang tumayo. Galit na hinanap ko yung taong muntik na naming mabangga. Pero sabi ni Sab, ang nakita niya lang daw na umilag sa motor ay isang pusang puti. Imposible ka ako yun dahil kitang-kita kong tao yun. Kakatingin ko sa paligid ay nakita kong may simbahan o kapilya pala doon sa loob ng bukas na gate. Pero sa itsura ay parang abandonado na yun. Nagkatinginan kami ni Sab. Nakakatakot daw yung itsura ng simbahan. Parang mayroong multo. Sabi ko, paanong magkakamulto doon? Tahanan ng Diyos yon. Siyempre takot ang mga multo doon. Pero sabi niya, kung hindi siya nagkakamali, ay iyon yung sinasabing chapel na ipinatayo pero hindi natapos, kaya hindi yun napagmisahan. Inabando na at ngayon ay iba na ang nagmamay-ari. At iyon nga ay yung mga espiritong ligaw. Naririnig niya lang daw ang usap-usapan na yun. At hindi nga niya alam kung saan mismo nakatayo ang chapel na yon.
Pero base sa itsura ay malamang na iyon na nga yung chapel at mukhang totoo nga din daw yung mga kwento na may mga paranormal activities na nangyayari doon, kagaya ng biglang pagtawid ng inakala kong tao, dahilan para madisgrasya kami. Pero ang nakita naman ni Sab ay isang pusa. Dahil doon ay biglang kuminig ang katawan ni Sab sa pagkakilabot at nag-aya na itong umalis. Inalalayan ko naman siyang makalakad, pero hindi pa man siya nakakahakbang ay may nakita ako sa sulok ng mata ko na parang puting nakatayo. Kinabahan na ako noon, pero nilingon ko pa din ito. At oo, kalalaki kong tao pero muntik na akong mapasigaw nang makita kong may isang babaeng nakaputi na nakalutang sa loob mismo ng chapel na yun. Nagtayuan lahat ng balahibo ko at dali-dali ko nang inakay si Sab paalis sa mismong lugar. Noong maitayo ko ang motor ay pinasibat ko agad yon, palayo sa abandonadong kapilya. Binabati ko po ng magandang araw yung bumubuo ng channel na ito. Ganoon din yung mga masusugid na tagapakinig at isa na po ako doon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alonzo. Matagal ko nang gustong magbahagi ng kwento dito. Pero ang problema, hindi ko alam kung anong ikukwento ko. Kasi may mga karanasan man ako sa mga multo at kababalaghan na yan, noon pa yon. Maliit pa akong bata noon at hindi ko na masyadong maalala yung mga detalye. Pero kamakailan lang ay may maibabahagi na rin akong karanasan ko sa channel na ito. Pero ito po yung tipo ng karanasan na bukod sa hindi ko makakalimutan, hindi ko na talaga gugustuhin ulit na maranasan. Nangyari po ito sa isang luma at abandonadong simbahan. Ang tinutukoy ko po ay yung simbahang lubog kung tawagin na nasa Norzagaray, Bulacan. Siguro po marami sa mga tagapakinig dito ay kilala ang simbahan na yun. Taga Norzagaray ang mga tito at tita ko. Alam daw nilang may ganoon ng simbahan at maganda nga daw yon dati, pero hindi pa sila nakakasimba doon kahit noong araw. Meron kasi silang sariling parokya sa barangay nila. Nagulat na nga lang daw sila nang mabalitaan nila sa social media na wala na nagsisimba doon at tuluyan na itong inabandona. Noong nagstay ako sa kanila ng ilang araw, ay inaya ako ng pinsan ko papunta sa barkada niya na nagkataong malapit ang bahay doon sa simbahang lubog. Pero ang sabi niya, hindi raw totoong may mga multong nagpaparamdam doon. Gawa-gawa lang daw yun ng mga vlogger. Sa tagal daw nila doon, ni minsan ay wala pa naman silang naramdamang kakaiba. Noong wala na raw nagsisimba doon, ay may tumira nga daw doon na isang pamilya at wala naman silang kinukwento na nagpaparamdam ng mga multo doon. Para patunayan yon, ay inaya niya kami doon noong gabi ring yon. Mga bandang 8:00 na yon at walang ibang tao kung hindi kaming 3 lang. Habang bumababa kami sa batong hagdan ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Pero hindi ko pinahalata sa kanila. Para sa akin, yung paligid pa lang ng simbahan ay nakakatakot na. Mistula talaga siyang haunted. Masukal na kasi sa dami ng puno at halaman. Nakalapit kami sa may simbahan at nakiramdam. Pumasok kami sa loob. Malawak yun at walang kalaman-laman maliban sa krus na nasa altar. Yung barkada ng pinsan ko ay nagsimulang magsalita. Hinamon nito na magpakita sa kanya kung meron mang multo sa paligid. Pero makalipas ang ilang sandali ay wala namang nagpakita, kaya nagtawanan sila. Pero ako, hindi ko na nagawang makitawa kasi noong mga oras na yun ay kasalukuyan ang bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung naiinitan ako o nilalamig. Sinikap kong huwag ipahalata sa kanila, pero hindi ko na ito naitago dahil nagsimula na rin kumirot ang ulo ko sa naririnig kong matinis na tunog. Pinagpapawisan na ako ng malamig kaya inaya ko na silang lumabas, pero ayaw pa nila. Hahanapin daw nila yung sinasabi ng mga vlogger na babaeng nakaputi at demonyong nagpapakita doon. Napailing na lang ako at sumandal sa padera sa tabi ng bintana.
Pakiramdam ko kasi matutumba na ako. Kasalukuyan kong hinihimas ang sentido ko noon nang may maamoy akong kakaiba. Parang amoy na susunog na kahoy o asupre. Napasilip ako sa bukas na bintana para alamin kung doon nanggagaling yung amoy. Pero bigla ako napamulagat nang may makita akong isang anino. Tila bulto ng malaking tao. Nakatayo lang yun na parang pinagmamasdan yung pinsan ko at barkada niya. Gusto ko silang tawagin o senyasan pero natakot akong gumalaw sa kinatatayuan ko. Mas lumakas pa yung amoy na nakakasulasok kaya lakas loob na sumilip ako uli. Pero bigla na lang bumungad sa akin yung bulto ng anino. Sa takot ay walang lingon-lingon na kumaripas ako ng takbo. Iniwanan ko yung pinsan ko at barkada niya. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakita sa entity na yon. Naisip ko lang na siguro ay na-attract ko siya dahil naniniwala ako na totoo sila. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Benny. Madalas kong marinig yung sinasabi ng ibang tao na mas nakakatakot pa daw sa loob ng isang simbahan kesa sa sementeryo. Yan din mismo ang paniniwala ko kahit noong araw pa. Naaalala ko, noong bata pa ako ay lagi akong isinasama ng lolo Berting ko sa pagisimba niya ng madaling araw. Hindi talaga ako komportable kasi iba talaga ang pakiramdam ko doon. Para bang may mga ibang tao pa doon na kasama namin pero hindi lang nakikita. Partikular kong nararamdaman na yon sa gawi ng mga haligi ng simbahan kung saan paboritong pumesto ni lolo. Pag uupo na kami doon ay lagi akong nagmamadaling makapasok sa upuan at iniiwasan ko talagang mapatingin doon. Iyon ay mula nang malaman ko na yung may mga nakasulat palang pangalan doon ay lapida at totoong may mga nakalibing doon ng mga sinaunang tao. Dati ay gustong-gusto ko nang sumasandal doon kasi nalalamigan ako sa pader. Pero nung sawayin ako ni lolo at magagalit daw yung patay dahil kinakaskas ko yung puwet ko doon, ay natakot na ako. Mula noon, nitingin sa mga lapida ay hindi ko ginagawa kapag papasok kami sa loob ng simbahan. Sa tuwing may iwan ako ni lolo sa upuan dahil magkukomunyon siya, ay mabilis akong umuusod sa gitna. Pero syempre, Katoliko ang buong pamilya namin, kaya pumapasok pa din naman ako sa loob ng simbahan. Nagdarasal at nakikinig ng misa. Nasa college na ako noon nang may ma-encounter akong isang pangyayari. May pinagdaraanan ako noong mga panahong yon, kaya kahit hindi ko pa rin maiwasang kilabutan at panindigan ng balahibo sa tuwing papasok ng simbahan, ay binaliwala ko na lamang yon. Kinondisyon ko yung utak ko na hanggat wala naman nagpapakita sa akin ng multo, kaluluwa o kung ano pa mang maligno yan, okay ako. Ayos ako. Doon pa din nga pala iyon sa pinagsisimbahan namin ni lolo. At doon din ako nakaupo sa eksaktong pwesto namin palagi. Siguro kasi dahil nakasanayan ko na. Ilang sandali pa ay nagsimula na akong magdasal. Habang nakatutok ang paningin ko sa malaking krus na nasa altar, ilang sandali lang ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig na hindi naman dala ng wall fan dahil medyo malayo sa akin yun. Mainit sa gawi ko pero hindi ko gusto yung lamig na nararamdaman ko. Sunod ay napansin ko sa sulok ng mata ko na mayroong figurang puti na nakatayo sa gilid. Doon sa may mismong haligi. Hindi ko na ito tiningnan sa pag-aakalang naghahanap lang ito ng mauupuan. Kahit na nga halos bakante naman lahat ng upuan sa loob ng simbahan dahil walang misa noong mga oras na yon. Pumikit na lang ako at nagpatuloy sa pagdadasal. Maya-maya ay natigilan ako dahil may dumaan sa ilong ko na tila amoy ng kandila at bulaklak ng sampagita. Doon ako napadilat at noon ko nakita na nandoon at nakatayo pa din yung puting figura ng isang matandang lalaki pala. Luminga ako para hanapin kung saan nanggagaling yung amoy, pero napansin ko na doon malakas yun sa lugar kung nasaan nakatayo ang matanda. Nagtaka ako kasi wala naman siyang hawak na sampagita at nakasinding kandila.
Noon ako napaisip kung bakit sa dami ng upuan ay mas gusto niya nakatayo lang doon sa paligid. Pero mas nagtaka ako nang matuon ang atensyon ko sa suot niya. Akala ko kasi noong una ay simpleng damit pang simba lang yung suot niya. Pero ternong barong pala na parang sinauna pa ang style. Dahan-dahan siyang luminga na parang may hinahanap. Natitigan ko siya at napansin ko na malungkot yung mukha niya. Tapos natigilan na naman ako kasi maging yung mismong itsura niya ay yung parang kagaya sa mga lumang tao. Hindi na ako komportable. Nakakaramdam na ako ng kakaiba noon. Binabala ko nang umalis pero pagtingin ko sa matanda ay nanlaki ang mata ko dahil para siyang usok na unti-unting naglalaho. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Hindi ako nakagalaw noon at sadyang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Pinikit kuli ang mga mata ko at taimtim na nagdasal hanggang unti-unti ay kumalma ako. Noong mapatingin ako sa lapida na nasa haligi ay nangilabot ako nang mabasa ko ang petsa. Eksaktong petsa ang araw na yon sa kamatayan ng nakalibing doon. At posibleng yung nakalibing doon ay yung matanda na nakita ko. Dinalaw niya ang sarili niya. Sa isiping yon ay bigla na akong napatakbo palabas. Sabi ko na nga na mas nakakatakot talaga sa loob ng simbahan. Hello mga kapasta, ako nga po pala si Sir Jax, ang boses at aktor sa likod ng Karimlan ng Lagim YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayong araw, ay nais ko lang din po sana kayong ligawan at imbitahan na dumalaw sa YouTube channel ko. Nasa comment section po ang link ng YouTube channel na Karimlan ng Lagim. Sana po ay mabisita ninyo at magustuhan ninyo ang mga kwentong handog sa channel na ito. Maraming salamat din po pala kay Sir Neb sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging narrator dito. Hanggang sa muli mga kapasta. Muli, ako po si Sir Jax. Maraming salamat po.